Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama po natin sa ating mga panalangin ang sumusunod na intensyon. Pasasalamat ng pamilya Wilfredo Cristina Pascua, Emi Reyes, Guadalquiver, KJ's Home Baked Delights, Baby Boy Valenzuela at Larry de la Cruz, Juliet Herrera, Remy Niki, para sa kaarawan ni Hailey Marisol Claveria, para sa natatanging kahilingan ni Janet Reyes, para sa kagalingan ni Adela Mutuk, Ronnie at Emily Septimo, Homer Mendoza, at Arnil Manaloto, para sa kaluwalhatian ng mga kaluluwa ni Nanita, Ricardo Jr., Alejandro, Michael, Genovena, Moises, Felisa, Jaime, Orlando, Rodolfo, Ninita, Gregorio, Visitacion, Alexander, Veronica, Angel, Noel, Nameriano, Teofilo Jr. at Sr., Dennis, Angel, Florencia, Venicer, Benigno, Ronald, Judith, Braulio, Mauro, Sean, Jose, Florante, Remedios, Catalina, Justo, Sefina, Marife, Fidel, Evelyn, Bernardita, Francisca, Estanislao, Juan, at ang lahat ng mga yumaong nakalistas sa ating perpetual remembrance, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19, ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita, na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguraduhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon na mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami, higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin, at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Halina, Kristiyano, at ating dalawin
ay sinilang sa Belen. Aring dakila, Panginoon natin, halina at purihin, halina at purihin, halina at purihin ang Diyos na halin. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pa sa salamat at natatanging kaibigan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Quirino Cristobal, Virgilio Rossi Peñalosa, Camille de Guzman, Pamilya Caspe, Talon Harabet Simangan, Pamilya Naag, Lavillas at Ferrer, Dani, Lito at Edna Illescas, Lourdes Hilario, Grace Balbin, Ramon at Maricris Aureo, Glo Gonzales Salazar, El Malaguador, Dr. Jun Mendoza, Pamilya Ong Reyes Talyarde, Pamilya Buana Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jerry at Fanny Victoriano, Pabilito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, Jun at Solid de Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Maris de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Jenny Galvez, Alicia Arcega Viacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mida Digonong, Henriette Mary de Belen, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Betsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Opino Peng Sulit, Janet E. Pascual at hindi ng EDB Community, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, Jana Elise Padlan, Janus Padlan, Louis de Guzman, Boyet Cunanan, Eddie Jimenez, Victoria TV na MC, Dina Saavedra, Jodith Liana Marfil, Nick at Evelyn Trillera, Pining Villanueva, Camila Lazaro Aquino, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Ened Guzman, Juna Torres Pilejera, Dr. Marat Marito Lintino, Gigi Bautista Alejandro, Dayan Bunag, Susan Lumaday, Dr. Chester Calapi, Saimet Joven Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kamani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan na Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, Michael Tumblod, para sa kaarawan ni na Crispin Duran, Jasmine Harata, Virgie Alcaraz, Angelito Lancederas, Sister Teresa Balanday, Eugenia Perez, Lisel Cinco, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo Sidonia, Bibiana Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Brian Angelo, Jose Teodora, Justin Lucida, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose Ricardo, Maria, Jose Pipito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Pilomena, Alejandro, Debbie, Lourdes, at lahat ng mga mayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kawaawang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kanin ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa lahat ng mga bansa ang iyong liwanag na walang hanggan. Sa pagpapakita ng iyong anak, kaming sambayanan mo'y makasambadawa sa Kanya, hanggang kami makaharap sa liwanag na walang wakas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid,
Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad ng kanyang mga utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at natatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung haring humabol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Sa tuwina siya naway idalangin nitong bayan, kalinga inawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Nawayaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Harinawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Muwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakihan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga noong araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagat inirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay ating natunghayan ang pangangaral ng ating Panginoon at ang kanyang pagbabasa ng ukol sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias. Kaya nga po yung kanyang binasa ay patungkol sa pagdating ng Mesiyas, ang kanyang tinunghayan ng mga pagbasa ay patungkol sa isang pinangako na magliligtas sa kanyang bayan at hindi naman ay magbibigay ng kaluwagan sa lahat ng mga sinisiil. Kaya nga po ito'y tumutukoy mismo sa ating Panginoon, sapagkat sa katunayan, siyang sinugo ng Ama bilang Mesiyas, siyang sinugo ng Ama bilang ang tagapagligtas. Kaya nga po matamad na nakikinig sa Kanya ang mga naroroon, sapagkat marahil napakaganda, napakagaling ng Kanyang pagkakabasa
at hindi naman sinasaloob ng ating Panginoon ang kanyang binabasa, sapagat ang kanyang tinutunghayan na pagbasa ay patungkol mismo sa kanyang sarili. Kaya nga po sa bandang huli, ano ang sabi ng ating Panginoon? Habang nakikinig ang mga tao sa Kanya, ang sabi ng ating Panginoon, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Sapagat ang tinutukoy sa kasulatan ay ang mismong nagpapahayag sa kanila. Ang tinutukoy mismo sa kasulatan ay ang mismong Panginoon na kanilang narinig na bumasa at nagpahayag sa kanila ng ukol sa Mesiyas. Kaya nga po ang lahat ay namangha, ang lahat ay pumuri sa ating Panginoon dahilan sa kanyang napakahusay na pananalita. Kaya nga po, simple lamang yung binasa ng ating Panginoon at simple lamang, napakaikli yung kanyang sinabi sa mga tao na ito. Subalit kung gaano kaikli, ito'y napakamakahulugan. Sapagat nung sinabi niya, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Ito'y pagpapakilala na ng kanyang sarili na siya nga ang inaantay ng marami. Siyang katuparan ng lahat ng pangako at hula ng mga propeta. Siyang katuparan ng minimiti ng lahat ng mga tao. Kaya nga po mga kapatid, nakapagtataka na kapag ka po sinundan natin yung susunod pa na mga salita sa pagbasa na ating natunghayan kapag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, kung paanong pinuri siya ng mga tao, kung paanong ang mga tayo humanga sa kanyang napakahusay na pananalita, kung paanong ang mga tao ay talaga namang dinakila siya nang dahil sa kanyang mabuti na pangangaral na ito. Subalit kung ating pong susundan yung kasunod na pagbasa na karugtong ng ating natunghayan, ang sinasabi sa atin, matapos ang ilang sandali, si Jesus ay ninanais nila na ibulid sa bangin. Kaya nga po biglang nagbago. Nung una, sila ay humahanga. Nung una, sila ay dumadakila sa ating Panginoon. Pero matapos ang ilang sandali, ang ating Panginoon naman ay kanilang kinasusuklaman. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, ito rin ay may katotohanan sa atin. Kapag ang ninais lamang natin, yung papuri ng mga tao, nagbabago ang tao. Kaya isipin po natin, kagaya po ng ginawa na pagpasok ng ating Panginoon doon sa Jerusalem. Ano ang ginawa ng mga tao? Ang ating Panginoon, nung pumapasok, sakay-sakay ng isang asno, ang mga tao naglatag ng kanilang mga balabal, inilatag sa daraanan ng ating Panginoon, pumingas na mga sanga at ibinigayway. At ano ang sabi ng mga tao nito? O sana sa kaitaasan. Subalit mga kapatid, ang papuri ng tao ay panandalian lamang, sapagat nung pumasok na ang ating Panginoon doon sa Jerusalem, nagbago na rin ang tono ng mga tao na ito. Yung dati ay nagwawagayway ng palaspas upang sabihin sa ating Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ito ring mga tao na ito ang humahampas sa ating Panginoon habang pasan-pasan niya ang krus patungo ng Kalbaryo. Ito ring mga tao na ito ang sumisigaw, ipako siya sa krus. Kaya nga po mga kapatid, kapag papuri ng taong ating inaantay, hindi perpekto. Bakit? Sapagat nagbabago ang tao. Pinupuri ka ngayon, pero mamaya sinisiraan ka na. Pinupuri ka ngayon, pero mamaya tinatadyakan ka na. Kaya nararanasan po natin yan, ano? Yung po bang may mga tao, kapag kakaharap mo, ang bait-bait sa'yo, pero pag nakatalikod ka na, iba na ang turing sa'yo. Walang pinagkaiba kapag kapwa, halimbawa, yung taong nangungutang sa'yo, napakadaming mabubuting salita na binabanggit sa'yo. Pero kapag napautang mo na at sinisingil mo na, baliktad na ang mundo. Ikaw na ang mahihiyang maningil. Bakit? Sapagat nagsasalita na ng masakit laban sa iyo. Kaya nga po, tingnan ninyo mga kapatid, no? Ang papuri ng tao, lumilipas. Ang papuri ng tao, hindi nagtatagal. Ang papuri ng tao, kumisan, ay pagbabalat kayo lamang, sapagat pinupuri ka sa kanyang salita, pero sa kanyang isipan, ikaw naman ay inaalimura. Kaya nga po sa katunayan, ang dapat nating asamin, hindi lamang yung papuri ng tao na lumilipas, hindi lamang yung papuri na nasisira at nawawasak ng mali na mga salita, ng mali na mga gawa pagdating ng panahon. Kundi ang lagi nating asamin, yung papurihan natin ang ating Panginoon. Sapagat kapag tayo kumikilala sa ating Panginoon, kapag kinikilala natin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan, pagdating ng panahon, tayo rin naman ang kikilalanin at dadakilain ng ating Panginoon kapag tayo'y sumapit na sa dapat nating hantungan. Kaya isipin po natin mga kapatid, ano? Yung iba sa atin kapag ka po nagpe-praise and worship, yung iba sa atin kapag dumadalo ng gawain,
naroon na nauulanan yung iba. Kapag kapo dumadalo doon sa kila Brother Mike, nandoon na sila nag-aantay ng matagal. Kasi lalo tigit ngayon na pandemya, hindi po lahat makapunta at makapasok sa tagpuan para sa gawain, sapagat pinag-iingatan ang bawat isa. Pero mga kapatid, ang nakatutuwa, naroon pa rin yung ating mga kasapi, naroon pa rin matyaga na nag-aantay, kahit sa malayo, nakapagpupuri pa rin sa ating Panginoon. Sapagat sa katunayan, hindi ka man mapalapit mismo doon sa tagpuan, hindi ka man mapalapit mismo sa loob ng lugar ng gawain, subalit kahit nasa malayo, pwede tayo makapagpuri at makapag-alay ng pagdakila kay Yahweh El Shaddai. Sapagat ang pagpupuri sa ating Panginoon, wala sa lugar. Ang pagpupuri sa ating Panginoon, walang pinipiling oras. Ang pagpupuri sa ating Panginoon, anumang oras, anumang sandali, anumang paraan, magagawa natin. Sapagat kahit ang Diyos ay nasa langit sa ating pakiwari, subalit ang Diyos ay kasama natin. Sapagat ang sabi nga niya, ang Diyos ay kapiling ng bawat isa sa atin, sapagat siya ay Emmanuel. Kaya nga po sa bawat sandali ng ating buhay, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga kapag tayo po ay nagdarasal, mas piliin natin na purihin ang ating Panginoon kaysa ang ating sarili. Nang sa gayon, pagdating ng panahon, tayo naman ang tatanggapin ng ating Panginoon pagsapit sa kanyang karian. At ang pinakamagandang papuri na matatanggap ng bawat isa sa atin ay yung masabihan tayo ng ating Panginoon, tayo naging tapat na mga alipin, makihayo tayo at makisalo sa salo-salo na inanda sa atin ng ating Panginoon. Sapagat dito sa lupa, naging tapat na tayo sa Kanya, doon sa langit, tayo naman ang Kanyang gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan at kaligayahan na hindi na magwawakas. Kaya nga po mga kapatid, sa halip na papuri ng tao, ang Diyos ang ating papurihan at ang Diyos ang dadakilas sa atin pagsapit ng takdang panahon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, lumapit tayo ngayon ang may pagtitiwala sa Ama ng anak na si Jesus na nagpahayag ng taon ng kamutihang loob ng Panginoon sa sinagoga sa Nazaret. Sa bawat pananggita ng atin po itutugon, Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang buong simbahan naway patnubayan ng halimbawa at mga aral ni Jesucristo sa pangangaral ng mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga nasa pamahalaan, naway pangatawanan ang kanilang tungkuling pangalagaan ng kapakanan ng mga dukha at mga pinabayaan ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga nararapat na hakbang upang ang ating buhay ay matugunan ayon sa mensahe ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway madama ang nakapagpapagaling na ginhawang dulot ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pangangalaga at pagkalinga, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na ay magtamo nawa ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Makapangyarihang Diyos, isinugo mong iyong anak na si Jesus upang mag-alay ng kanyang buhay para kami ay maging malaya. Iligtas mo kami alang-alang sa kanyang pagpapakasakit at ibalik mo ang kayusan at kapanatagan ng aming mundo sa pamamagitan ng aming pakikipagkasundo sa iyo na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagmamahal sa'yo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay ninyang banal. Ama naming limikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong pangulakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan
Bigyan mo kami ngayon ng naming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19.
Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hinto na ang pagkalaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kaming yung pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.